The Sandigan Bayan, began the trial of resigned Congressman Zaldico and several others in connection with the graft and malversation case filed over the 289.5 million peso anomalous flood control project in Nauhan, Oriental, Mindoro. For the details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles. Angela at Diego. Sino magte-testify today? Angela, actually kalalabas lamang ni Secretary Vince Dizon matapos ngang humarap sa 6th Division ng Sandigan Bayan para humarap sa bail hearing ng mga akusado laban doon sa mga testigo para tumestigo laban doon sa mga akusado gaya nila Congressman Zaldico at siyam na opisyal pa ng Mimaropa ng DPWH Mimaropa kaugnay yan doon sa flood control project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Kasama sa mga kasong isinampakay ko at siyam pang opisyal ng DPWH ay yung kaso nga na malversation of public funds na isang non-bailable na kaso. Nasa listahan ng mga akusado sina DPWH Region 4B, Regional Director Gerald A. Pacanan, gayon din si Planning and Design Division Officer in Charge Montrec 6 Tamayo. Actually, Angela, as in a few minutes lamang nung kalalabas lamang ni Dizon at ganito yung sitwasyon dito, iikot ko dito yung sitwasyon sa Sandigan Bayan kung saan yung mga kasama natin sa media ay nakaabang din. So ito yung sa labas lamang ng Sandigan Bayan. Wala tayong access pa sa loob, pero dito naglalamas-pasok yung mga opisyal na dumarating dito. At kanina nga umaga yan, dumating si Secretary Vince Dizon kung saan nagbigay din siya ng komento sa kanilang testimonya na sinasabi na naniniwala siya na malakas ang kanilang ebidensya laban nga kay resigned Congressman Zaldico na ngayon ay kanselado na nga ang pasaporte nito pero hindi pa rin nakababalik ng Pilipinas. Tinanong din natin siya, Angela, kung ano yung komento niya doon sa naging pahayag ni Curly Discaya kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na sinabing tila sila pa yung ninanakawan o nanakawan dahil nga tinanong sila kung magkano ang ibabalik nilang pera bilang bahagi ng restitution process at ng kanilang aplikasyon sa Witness Protection Program. Ayon kay Dizon, tila makapal nga raw ang mukha nitong di Curly Discaya at sinabi na harapin na lamang yung mga kaso na isinampa sa kanila at ibalik yung dapat nilang ibalik sang-ayon na rin sa kung ano man ang kalalabasan ng mga gumugulong ng kaso laban sa kanila. Angela at Diego. Okay. Meron bang representative si Congressman Zaldico, at least his legal counsel, present today for the trial? Wala tayong nakita, Angela, at least confirm, unless dumiretso na sila papunta roon sa loob. Dahil dito yung area na to, dito naghihintay yung mga media, pero they have another way to enter doon unless that's their decision. Pero bukod kay Zaldico na hearing ngayon dito, Angela, kung saan humarap nga si Secretary Vince Dizon, sa ilang minuto na lamang ay inaasahan naman na dumating dito si dating Senator Bong Revilla kaugnay naman ng anomalous flood control projects nga sa Pandi, Bulacan kung saan kagabi sumuko na nga siya matapos ilabas ang arrest warrant sa kanya na sinundan naman ng whole departure order kasama pa yung 6 pang akusado dito sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Arles, ano magiging sistema ng trial? Bawal ang media sa loob, so magkakaroon ba ng briefing after? Ang nangyayari dito, Diego, kung sino yung mga opisyal na darating o yung mga personalidad na lalapag dito sa Sandigan Bayan, kinukunan na lamang sila ng interview, ambush interview. Pero may mga kaibigan tayo at kapatid sa media na nakapasok naman doon sa loob ng Sandigan Bayan pero hindi pwedeng i-record yung kabuuan ng hearing o ng pagdinig. And then kanina nakita natin yung si Secretary Vince Dizon nakaupo mismo doon sa witness stand, dahil nga isa siya sa mga testigo. So, strict dito, hindi basta-basta makakapasok doon sa loob ng kanilang mga courtroom at iba-iba kasi yung mga division dito sa Sandigan Bayan. But at least for the case where Zaldico is accused of and si Vince Dizon ay tatayo naman bilang testigo, ayan ay hawak ng Sandigan Bayan 6th Division. Sino nagtatry, Arles, sa case na ito? Sino yung judge? Hindi pa natin nakukuha yung impormasyon kung sino nga yung mag-judge dito, Diego, pero nairaffle na itong kaso na ito at ito na yung ikalawang bail hearing kaugnay ng 289.5 million pesos na flood control projects
sa Oriental Mindoro. Arles, for clarification lang, nabanggit mo kanina na inaasahan din si former Senator Revilla to go there, to be present today at the same hearing ba? Because from what I understood, yung kanyang kaso ay from doon sa Bulacan. Bail hearing diba? ata. Oo. Ano yung magiging ang mangyayari diyan ngayon sa Sandigan Bayan regarding naman kay Revilla? It is for the formal legal process ng kanyang pagsuko, Angela, no? Matapos ilabas yung kanyang arrest warrant kagabi lamang. So, aabangan natin kung paano yung mangyayari or ano ba yung mga certain requirements nila dito. Pero parang it's a mandate ng court na kapag sumuko yung akusado or humarap na yan, ihaharap yan doon sa korte na may hawak dito kung saan nga dinidinig yung kanilang kaso. But still, that's different doon that's separate from what hearing is going na, on today. Yes, sa nangyayari ngayong araw. Wala pang hearing na nakaschedule ngayong araw. Talagang harap lamang si Revilla para nga sa kanyang pagsuko kagabi. Okay. Parang Kasi Arles, yung today kasi na hearing is for the Nauhan project, 'di ba? Sa Occidental Mindoro. Parang presentation of witness lang ata, Arles, yan kay Senator Revilla, former Senator Revilla, no? And do you have Tama any... ka dyan, Diego. Kung saan... Sige, go ahead. Sorry. Go, Angela. Go ahead, Arles. Dito go ahead. kasi nakita din kanina din kasi nakita natin na mayroong hindi bababa sa 300 na mga supporter itong si Revilla na nakatayo sa labas ng Sandigan Bayan para iabot yung kanilang suporta nga dito sa dating senador. At ayon sa kanila, tila si Revilla daw ba yung pinili na sisihin o bigyan ng akusasyon dahil wala raw ba ito sa posisyon o dahil meron na itong record ng pagkakasangkot nga sa anomalya. Kaya nais nilang ipakita yung kanilang suporta at yung kanilang assurance doon sa senador na pagdadasal daw nila ito at naniniwala sila na inosente si Revilla. At inaasahan nga na aabot yan sa 1,000 na mga joiners doon sa kanilang, di naman natin matatawag na protesta, parang gathering lang siya ng mga supporters ni Revilla. Nagaling yan sila mostly sa 1st District ng Cavite City, gaya na lamang ng Rosario, Noveleta, Kawit at Cavite City mismo. Oo. Arlis, ako nagtataka lang kasi sumuko nga itong si Senator Revilla sa mismong PNP chief sa Krame kahapon. Pero if I can remember it correctly, nung PDAP scam, siya ay humingi yata, di ba nasa custodial center siya nakulong. So this time around, is there going to be ganong arrangement pa rin? Nasa custodial center siya magpapakulong? At syempre, hindi natin maalis yung tanong ng taong bayan na ganyan ba talaga kapag VIP pwedeng pumili ng kanyang kulungan? Actually, Angela, kasama yan sa mga agenda natin ngayong araw na itatanong kay DILG Secretary John V. Remulla na ayon sa sources, kasama at personal na maghahatid dito sa Sandigan Bayan. Kung matatandaan ninyo, tinorn na tayo nila Secretary John V. Remulla doon sa New Quezon City Jail, yung sa May Payatas. At sinabi na doon nga raw ikukulong yung mga personalidad na implicated dito sa flood control projects. But that's at least for those personalities na nasa salary grade 27 pababa. So kapag mataas, so probably sa custodial center, and syempre nakadepende pa rin kung gaano kalaki yung personalidad na nai-implicate. But of course, seeing the record and the recent election, si Revilla ay hindi incumbent na opisyal ng pamahalaan. But still a big personality, so kailangan natin abangan kung sa Camp Crame nga din ba siya mananatili o sa Camp Katingala or dito na sa May Payatas sa bagong Quezon City Jail building. All right, thank you for that, mobile journalist Arles de los Santos.